Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa dalawang bahagi ng pangungusap. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa dalawang bahagi ng pangungusap. Ang bahagi ng pangungusap ay tumutukoy sa mga pangunahin at pantulong na bahagi na bumubuo sa isang buong diwa o kaisipan. Ang unang bahagi ay simuno at ang ikalawang bahagi naman ay tinatawag na panaguri. Tulad ng binanggit ko, ang unang bahagi ay simuno. Kapag sinabi nating simuno, ito ay subject sa wikang Ingles. Ang simuno ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na si Ana ay nagluto ng adobo, ang simuno ay si Ana. Dahil si Ana ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ang ilang halimbawa para mas madali niyong maunawaan. Si Jose ay nagbabasa ng libro. Ang simuno ay si Jose. Ang ikalawang halimbawa naman ay ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke. Ang mga bata ang simuno dahil sila ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang sumunod naman ay ang aso ay tumahol sa mga dumaraan. Ang simuno ay ang aso. Sunod na halimbawa naman ay si Maria ay magaling sumayaw. Ang simuno sa pangungusap ay si Maria. Ang sumunod naman na halimbawa, ang guro ay nagtuturo ng matematika. Ang simuno sa pangungusap ay ang guro. Kung kanina, simuno ang binigyan ng pansin, ngayon naman ay panaguri. Kapag sinabi nating panaguri, ito ay predicate sa wikang Ingles. Ang panaguri ang nagsasabi tungkol sa simuno. Halimbawa, sa pangungusap, si Ana ay nagluto ng adobo. Ang panaguri ay nagluto ng adobo. Sumunod, si Jose ay nagbabasa ng libro. Ang panaguri ay nagbabasa ng libro. Sumunod, ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke. Ang panaguri sa pangungusap ay masayang naglalaro sa parke. Sumunod, ang aso ay tumahol sa mga dumaraan. Ang panaguri ay tumahol sa mga dumaraan. Sumunod, si Maria ay magaling sumayaw. Ang panaguri sa pangungusap ay magaling sumayaw. Ang huli, ang guro ay nagtuturo ng matematika. Ang panaguri sa pangungusap ay nagtuturo ng matematika. Narito ang sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.